Magandang araw po, Boss Kira. Ako po muli ito, si Michelle. Nakasalukuyang OFW pa rin po. Nagpapasalamat po ako sa pagbasa at pag-ere ng aking kwentong karanasan sa inyong programa. Late ko na po nalaman na nai-ere na po pala, pero lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. May babahagi po akong karanasan ko na halos nasa kaparehong panahon din ng una kong kwento. Year 1994 to 1995. Hindi ko na po gaanong tanda. Nangyari po ito bago ko maiuwi ng lolo ko sa probinsya. Ang nanay ko po ay mahilig sa mga hulugan at mga bagay na pinapautang ng panahon na yan. Bagay na lagi nilang pinag-aawayan ng tatay ko. Minsan may inuwi siyang upuan na nipa o yung parang basket na usong-uso noon. Pinapaupuan sa mga bata na madalas na ginagawang upuan ng mga manika na kasing lalaki ng mga batang nasa edad 3. Wala naman pong kakaiba dun sa upuan na yon, kaya ipinagsawalang bahala lang po namin siya. Pero sa mga araw na lumilipas, napapansin po namin na yung mga pusa ng nanay ko sa bahay ay iniiwasan yung upuan na yon. Hindi po normal yon para sa amin. Kasi yung mga pusa namin, gustong-gusto nilang nagmumukmuk sa mga upuan. Para silang nagugulat kapag nagagawi sila sa upuan na yon. Kahit po ang mga kapatid ko na sumunod sa akin, na mga kinder pa lang noon, talagang naiiyak po pag umuupo sa upuan na yon. Tapos magkakaroon sila ng parang maliit na marka sa likod nila na para bang kinurot. Sabi ng tatay, baka surot lamang daw yung kumagat sa kapatid ko. So okay pa rin, binaliwala pa rin namin. Lumipas siguro ang 2 linggo. Ganon at ganon pa rin ang nangyayari. May biniling manika ang nanay ko. Alam niyo yung manika na kamukha ni Jennifer? Yung sa horror movie ng 90s? Malaki siya na may matang gumagalaw. Sa una pa lang po, ayoko na sa manika na yon. May takot kasi ako sa mga manika na hugis tao. Pinaupo ni nanay yung manika na yun sa upuan niya. Tuwang-tuwa pa siya noon kasi bagay daw po, para daw totoong bata. Doon na po nagsimula ang kababalaghan na talagang ikinabahala na namin. Minsan isang tanghali, natutulog ang kapatid ko. Nang bigla na lang siyang nagiiyak. Meron daw kumagat sa kanya. Nanginginig pa siya nun sa takot. Pinagpapawisan at nilagnat na nga rin. Nakita nila lolo na mayroong maliit na parang kalmot sa braso ang kapatid ko. Kinagabihan nun, ang taas ng lagnat niya. Dinala po siya sa center ng mga magulang ko. Pero pagdating nila sa center at natignan na ng doktor, ang sabi wala naman daw pong sakit ang kapatid ko. Sinat lamang daw po yun, kaya wala silang nagawa kundi ang umuwi na lamang. Nung habang nasa center pa sila nanay at tatay, kami lamang ni lolo ang naiwan sa bahay. Makailang beses na tinitigan ni lolo yung upuan na yon, pati na yung manikang nasa tabi ng higaan ng magulang ko at ng kapatid ko. Katabi po kasi nila sa pagtulog yon. Tapos ako po ay mag-isang natutulog sa papag sa may paanan ng higaan nila. Si lolo naman ay sa may kusina natutulog. Meron din kasing papag doon. Nainip ang lolo ko. Nagtimpla siya ng kape sa kusina. So naiwan ako mag-isa sa kwarto. Tapos may narinig ako na parang may bumubulong. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya o nila. Kasi maraming boses akong naririnig. Sabay-sabay. Ang sakit sa tenga. Parang ganun po. Walang tigil yun. Talagang nakakarindi.
Tapos biglang may tumusok sa binti ko. Nagulat ako nun. Napatakbo ko palabas ng kwarto. Sinabi ko kay Lolo ang nangyari. Tinignan niya yung binti ko. May tusok nga. May konti pang dugo na lumalabas. Para talaga siyang tinusok ng matulis na stick. Ay, talagang ikay mapanakit. Alam ko na nakikitira ka lang dito sa bahay na to. Nauna ang pamilya ng anak ko dito kaysa sayo. Huwag mo nang hintayin na palayasin kita at sirain ko yung bahay mo. Biglang wika ni Lolo. Naguluhan ako nun kasi para siyang may kinakausap na iba. Sabi niya sa akin, "Huwag kang matakot, Tineng. Susunugin natin ang buwisit na yan." Hindi ko man naiintindihan noon, hindi na lang ako umimik. Pagbalik nila nanay at tatay kasama ang kapatid ko, sinabihan agad sila ni Lolo na dalhin daw ang bata sa manggagamot at hindi sa doktor. At kapag nakumpirma niya daw ang kanyang hinala, ay talagang may masusunog sa bahay namin. Bagaman isang manggagamot din ang lolo ko, ay hindi niya pwedeng gamutin ang sino man sa labas ng balwarte niya. Rules and code daw yun nila. Respeto sa espiritong gabay ng manggagamot sa lugar, kung saan ay dayo lang ang isa ring manggagamot. Tinawas ang kapatid ko. Nakita sa tawas na may matandang lalaki na may 2 aso ang nakaupo sa upuang katulad ng dala ni nanay. Pag-uwi nila, sinabi agad nila kay Lolo ang resulta. Walang halong pagdadalawang isip. Kinuha at sinunog ni Lolo yung manika at upuan ni nanay. Sabi daw ng manggagamot, originally daw ay sa upuan ng pinagmulan ng lahat. Pero di daw sapat ang negative na aura. Kaya nung dumating yung manika na meron ding hindi magandang history, mas lumakas daw ang espiritu nito. Kaya nagagawa na nitong manakit. Pero okay naman na po. Okay naman po ako. Wala naman pong nangyari sa akin. Maliban nga po sa tusok sa binti ko. Yung kapatid ko naman po, ayaw nang matulog sa kwarto nang siya lang mag-isa. Sa salas na siya natutulog sa tanghali at dapat bukas ang pinto. Mula nun, mas lalong tumindi ang pag-ayaw ko sa mga manika. Kahit sa mga laruan ng mga anak ko, ayoko nang may hugis taong manika. Isa pa pong kwento ang ibabahagi ko. Ito yung kwento kung papaanong nalaman nila Lolo ang nangyari sa akin. Bale, related po ito sa unang kwento ko dito na may title na Inangkin ng Engkanto. Nalaman ko ito noong inuwi ako sa Mindoro nila Lolo. Bakasyon yun, mahal na araw. Meron silang pagtitipon. Nagpapadasal sila. May mga nakatokang bahay. Tapos pumili ang gabay na spirito ng miyembro nila ng pagdarausan ng dasal at pulong. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan mismo sa Mindoro ito. At ako po mamumura ng aking matatanda. Noong panahon daw po na ako ay dinidistorbo ng isang engkanto, ay naramdaman daw po ng diwatang bantay ang nangyayari. Kaya sinabihan nila ang lolo ko. Yun nga daw po ang dahilan kung bakit lumuwas agad ng Laguna ang lolo. Nasaksihan ko po yung pagpupulong na sinasabi nila. Yung host na napili daw po ng bantay at sinasabihan ng mga elemento, nagsasalita siya sa maliit na boses. Hinimas-himas niya ang nakasinding kandila. Yung apoy mismo yung hinawakan niya. Dahan-dahan, hindi siya nasasaktan. Lahat po ng kasapi sa pulong na yon ay mga manggagamot o di kaya ay may potensyal na maging manggagamot. At yun nga po ang dahilan kung bakit po nalaman nila Lolo ang nangyayari sa mga anak nila. Kahit malalayo pa nga ang mga ito.
Marami pa po akong karanasan. Pero para sa akin, hindi na sila masyadong nakakatakot. Dahil sa panahon na yan, naghiwalay na ang magulang ko. Nag-asawa silang pareho. Bumuo ng kani-kanyang mga pamilya. Na para bang nakalimutan na meron na din silang naonang mga anak pa. Sa panahon na yan, mas nakakatakot isipin kung saan na naman kami makikitira ng mga kapatid ko. Pinagpapasapasahan kami na para bang volleyball. Kung sino ang sasalo, doon kami lalagi. Yan po ang aking karanasan. Hanggang ngayon naman ay nakakakita at nakakaramdam pa rin ako. Basta wag lang nila akong guguluhin, walang kaso sa akin. Normal na rin kasi sa akin yon. Salamat ng marami Kuya Kira. Kung ito man po ay mabasa at mai-ere nyo, lubos po akong nagpapasalamat. Hi Kirara, magandang araw po. Sana mapansin nyo. Ako po ay isang silent listener. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Naynay. Ang aking kwento ay nangyari mahigit 2 dekada na ang nakakalipas. Nangyari po ito noong ika-7 kaarawan ng aking pinsan. Bago mangyari ang ikukwento ko, ay ilalahad ko muna ang mga naganap bago ang araw na yon. Sa isang compound kami nakatira lahat ng pamilya ng father side ko. At may isa kaming kababatang naging kaibigan na kasama rin dito sa kwento ko. Nagkayayaan kami noon na mag-swimming. May dala kasing inflatable na swimming pool yung kababata namin. Sobrang saya namin noon. Kinagabihan, noong natutulog na, bigla na lang daw akong nagsisigaw ng gising. Nasampal ako noon ng nanay ko para lang tumigil ako sa pagsigaw. Nung magising ako at mabalik na sa ulirat, ay nakapalibot na sa akin ang pamilya ko. Wala akong matandaan kung bakit ako nagsisisigaw noon. Basta ang natatandaan ko, puro dilim lang yung nakikita ko noon. At hindi rin naman nila alam kung bakit daw ako sumisigaw. Kinabukasan noon, dito na nangyari yung nagdala ng trauma sa aming magkakapatid. Na nadala namin hanggang ngayon na nagsilaki na kami. 7th birthday nga ng pinsan namin. Inimbitahan kami ng tito at tita namin para makiselebrate sa kanila. So masaya ang lahat. Kantahan, tawanan, kwentuhan, kainan. Meron ding mga nagiinuman. Mga bandang hapon. Kami ng mga pinsan ko, bumaba pa sa ilog, naglaro at nanghuli ng janitor fish. Pagkatapos nun, nung nagkasawaan na, bumalik na kami sa party. Nung uwian time na, ipinagpaalam kami ng isa sa mga tita namin na sa kanila na lang sumabay. Pumayag naman sila mama. Sakay kami ng jeep noon na service. Ang saya-saya pa namin nun sa biyahe. Yung ibang mga nakatatanda naming pinsan nakasabit sa jeep. Ang kaso lang, yung tito namin na nagdadrive ay nakainom pala. Pero nagpresenta siya kasi kaya naman daw niyang magmaneho pa. At yun yung isang pagkakamali nila. Sa kalagitnaan ng biyahe namin, biglang tumagilid yung sinasakyan naming jeep. Sigawan kaming lahat na nasa loob. Nataranta at natakot kaming lahat. Tumawag na rin noon sila tita kila mama at ipinaalam nga sa kanila yung nangyari sa amin. Magkahiwalay kasi kami ng sinakyan noon. Sila mama sa kabilang kotse at kami nga sa tumaob na jeep na muntik na palang mahulog sa bangin. Nakauwi pa raw noon sila mama bago nila nalaman yung nangyari sa amin. Kaya naman bumiyahe pa sila pabalik para nga puntahan at tulungan kami. Dasal daw sila ng dasal noon habang nasa biyahe sila. Nung papalapit na,
Hindi pa man nakakahinto yung van na sinasakyan nila, tumalon na si Papa pababa at sinalubong na nga kami. Ako bilang bata pa nun, hindi ko pa talaga naiintindihan ang mga nangyayari. Parang sa isip ko pa nga nun, ang OA nilang lahat. Pero ngayon nga na-realize ko na kahit sinong magulang siguro ang nasa ganong sitwasyon ay talagang ganon ang magiging reaksyon. Kung nagkataon siguro na nahulog kami sa bangin, malamang nakasama ko sa mga hindi nakaligtas. Siguradong malulungkot sila mama at papa. Kaya laking pasasalamat talaga namin nun dahil kahit papaano nakaligtas pa rin kami. Nagkaroon ng investigasyon sa nangyari. Pero siguro dahil sa sobrang takot, yung tito naming lasing na nagmaneho nagtago. Hinanap nila at nang makita ay doon na ito nagkwento. Ang dahilan daw ng pagtagilid ng jeep na kinasasakyan namin dahil na rin nga sa impluwensya ng alak. Tapos may nakita rin daw siyang mga hayop na dumaan. Sinubukan niya raw na iwasan ang mga ito, kaya nawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho. Pero matapos nga raw tumagilid ng jeep namin at nakalabas na si Tito, hinanap niya agad yung mga hayop na tumawid. Pero wala na raw ang mga ito. Hindi niya makita kahit anong hanap niya sa lugar. Sinabi rin nga ng mga pulis na yung lugar daw na yon ay talagang accident-prone area. Marami daw talagang naaaksidente rito. At may ilan na nga rin daw na mga nahulog sa bangin. Kaya maswerte pa rin daw kami. Isa bang nakakapagtaka lang na kwento. Habang nangyayari daw yung aksidente na yon, yung asawa ng tita ko na nag-aya na doon na lang kami sumakay sa jeep, hindi nakasama nung time na yon. Nagtatrabaho ito sa auto shop niya. Habang naguhugas daw siya ng kamay, bigla na lang daw may mga batang tumakbo sa kwarto. Kwarto yun ng pinsan ko. Pero paglingon niya raw, wala naman daw siyang nakitang mga bata. Pumasok siya at tinignan pa yung kwarto. Pero wala daw talaga siyang nakita. Isa pang nakakapagtaka raw, paanong magkakaroon ng bata? Lahat nga ng mga bata sa compound ay kasama sa birthday celebration ng pinsan namin. Pero grabe din yung trauma na ibinigay nito sa amin. Lalo na kila mama at papa. Kasi nakapagtapos kami ng pag-aaral na hindi nakakaranas ng field trip. Natakot na sila na baka maulit daw yung disgrasya na ganun. Na naiintindihan naman namin noon. Kasi kahit kami, nagkaroon din ng trauma. Nawala lang yon noong nakapagtrabaho na ako. Unang trabaho ko yon. Nagkaroon kami ng team building. At dahil nga doon pa rin naman ako nakatira sa magulang ko, nagpaalam ako kay mama. At hindi ko inaasahan na papayagan nila akong sumama. First time kong makagala noon na hindi kasama ang pamilya. Masaya rin pala. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Ang maipapayo ko lang po sa lahat, lalo na sa mga biyahero at biyahera. Palagi po tayong magdarasal. Hingin natin ang proteksyon at kaligtasan, lalo na kapag kasama natin ang ating pamilya. Magkaroon din po tayo ng respeto sa mga bagay at lugar na ating pinupuntahan at nadadaanan. Maraming salamat, Kirara. Sana po ay maibahagi niyo ito sa mga listeners natin. Marami pa po akong gustong ibahaging kwento sa inyo. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lang. Magandang araw, Boss Kira. Pasensya na po at medyo natagalan ang aking paglalahad ng aking kwento. Bale, ito po yung kadugtong ng naging karanasan ko simula nung time na pumanaw ang aking mahal na lola. Matapos ang paghatid namin sa huling hantungan kay lola,
Nagkaroon pa ng padasal at kaunting salo-salo sa bahay. Isang ritual na isinasagawa hanggang sa ika-9 na araw matapos ang libing ni Lola. Unang gabi, nag-inom ng kaunti ang aking mga tiyuhin at napasyat din ako. Dahil na rin sa kalungkutan upang kahit papaano mabawasan o makalimot ako sa lungkot na nararamdaman ko. At dahil na nga rin hindi pa kami sanay na wala na nga ang aming lola sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Habang medyo napaparami na ang aking inom, nagpaalam na ako sa aking mga tiyuhin. Sabi ko magpapahinga na ako kasi medyo nahihilo na ako noon. Maaga din kasi kaming nagsimula noon Mga 6 PM pa lang yata. Tumagal naman ako ng 2 oras. Pero hindi ko na kinaya. Dahil na din siguro sa ilang araw na pagod at puyat sa pagbabantay sa burol ni Lola. So yun na nga. Naglinis na ako. Pumunta ako agad sa kwarto upang magpahinga na. Ni hindi ko na nagawang kumain nun. Dahil latang-lata talaga ako. Hindi ko na lang namalayan ng oras. At nakatulog na pala ako agad nun. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang ilang oras nang ako'y nakatulog, ay ginigising ako ng aking nanay. Kasi daw, humahagulgol ako ng iyak habang natutulog. Balikan natin kung bakit nga ba at kung anong nangyari sa akin habang ako'y napapahimbing. Naikwento ko rin to kay mama kung bakit nga ba ako umiiyak habang natutulog. Sa panaginip ko, bumangon daw ako at lumabas ng aking kwarto. Dahil medyo nahihilo at parang nasusuka ako. Epekto na rin siguro ng alak yun. Mukhang napasobra ako. So pumunta ako ng CR. Dali-dali akong humarap sa lababo. Pero wala namang nangyari. Sadyang hilo lang ako noon at nakaramdam na parang naduduwal. Nung pabalik na ako sa kwarto, habang papalapit ako, napansin ko na may taong nakahiga sa higaan ko. Bahagya kasing nakabukas yung pinto nun. Pagkalapit ko rito, sobra akong kinilabutan. Naguluhan ako sa nakita ko dahil ang nakahiga sa kwarto ko ay ako mismo. Mahimbing na natutulog. Pangalawang beses ko nang naranasan ito nun. Kaya sobra akong nanghilakbot. Nataranta ko kung paanong nangyari yun. Lumapit ako at pinilit kong hawakan ang sarili kong katawan sa pag-aakala na makakabalik agad ako sa ganoong paraan. Pero hindi ko magawang hawakan. Kaya naman natakot-takot na taranta. So lumabas ako ng kwarto para humingi ng tulong. Pero laking gulat ko nang buksan ko ang mga pinto ng mga kwarto ng kapatid ko dahil wala sila doon. Ganon din sila mama. Sadyang ako lang ang nandoon sa bahay sa dimensyon na yon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Sinubukan ko ulit lumabas ng bahay para tignan ang paligid. Pero nagtaka ko kasi walang kulay ang paligid. Para bang kulay gray lang ang lahat ng area sa labas. Tipong walang araw. Puro madilim na ulap lang. Pinuntahan ko ang bahay ng aking tiyuhin kung saan doon dati nakatira si Lola. Kumatok ako pero walang nagbubukas sa akin. Wala ring sumasagot. Kaya sobrang natatakot na ako noon. Pero nilakasan ko lang ang loob ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Bukas naman ito. Kumatok ulit ako sa mga kwarto para alamin kung gising ba sila tito. Ngunit gaya ng inaasahan ko, wala na naman sila doon. Sunod kong pinuntahan ay ang kwarto ng aking lola kung saan siya natutulog noon. Pero nakasarado ito noon. At napansin ko na ito lang ang tanging lugar na may kulay. Dahil nga ang iba sa labas ay puro gray at dark lang nakikita ko. Maliban lang sa kwartong yun ni Lola. Doon ay nagkaroon ako ng pag-asa na meron akong malalapitan. Para bang nawala sa isip ko noon
Nawala na nga pala ang lola ko. Kaya naman walang pag-aatubiling kinatok ko yung kwarto ni lola para humingi ng tulong kung paano akong makakabalik sa sarili kong katawan. Nagulat ako kasi pagkasabi ko ng lola, biglang bumukas ang pinto at nakita ko siya doon. Sabi niya, "O apo, anong nangyari sa'yo?" Tanong ni lola sa akin. Sinabi ko nga na nakita ko ang sarili kong nakahiga at hindi ako magising. Sumagot naman siya. Sabi niya wag daw akong matakot. Magdasal lang daw ako at isipin kong ligtas na ako at kailanman ay wag raw akong makakalimot sa kanya. Sabay turo niya sa taas. Habang nasa ganoong tagpo kami ni lola, biglang parang unti-unti siyang lumalayo. O para bang nagsuszoom out si lola. Gusto ko pa sana siyang kausapin, ngunit parang limitado lang ang oras. Sinunod ko ang sinabi ni lola. Nagdasal ako ng taimtim sa aking isipan. Umikit ako ng marahan at unti-unti ay napapaiyak na lang ako. Dahil naisip kong ang lola ko ay hindi talaga ako pinababayaan kahit nasa kabilang buhay na siya. Doon ko palang ulit naaalala na wala na ang lola ko. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti ko nangang naramdaman ang paligid ko. Parang nakahinga na ulit ako at doon ko na narinig ang tinig ng nanay ko na siya namang gumigising sa akin. Napayakap na lang ako sa kanya habang umiiyak. Sabay nagpasalamat ako sa Diyos at napahawak sa dibdib. Sa susunod po ang aking ibabahaging kwento naman ay kung bakit nangyayari ito. May revelasyon akong nalaman mula sa aking pagkabata. Hanggang dito na lang muna, Boss Kira. Sana ay ma-feature ulit ito sa channel ninyo. Maraming salamat po. More power and God bless. Good day po. Kumusta po kayo? Bagong listener niyo lang po ako at na-discover ko po ang channel niyo sa Spotify. Tawagin mo na lang akong Kiko. Ito pong kwento ko ay nangyari sa dati naming bahay way back 2014. Pero sariwa pa rin yung pangyayaring yon sa alaala ko. Sa folding bed ako natutulog. Sa sala namin ako nakapwesto kasi hindi kami kasya sa kwarto namin as family. Kaya binilhan ako ng parents ko ng medyo magandang folding bed na para talagang kama na pang solo. Solo akong natutulog doon sa sala. Isang gabi habang natutulog ako, bigla akong may naramdamang pagdiin sa higaan ko sa may bandang gitna ng hita ko. By the way, nakadapa po akong natutulog nito. Nagising ako nito at natakot. Pero hindi ako nag-react agad. Nakiramdam lang muna ako. Habang tumatagal yung pagdiin sa higaan ko, papalapit yon ng papalapit sa mga hita ko. Napagtanto ko na isa itong footstep. Mamaya ako sasabihin kung paano ko siyang nalaman na footstep at paano na lang siyang nagkasya sa higaan ko. Mabagal lang siyang naglalakad. Tapos noong malapit na siya sa yag balls ko, bigla siyang tumigil. Hindi ko siya nilingon talaga sa sobrang takot ko. Mga ilang minuto pagkatapos ng pangyayari ay itinulog ko na lang ulit. Ganun kasi talaga ako. Takot na parang hindi. Kinabukasan, ikinuwento ko yun sa magulang ko. At ayaw pa nilang maniwala. Kaya naman hinamon ko sila na matulog doon sa higaan ko. Kinagabihan nga nun, si mama naman ang pumwesto sa higaan ko. Solo din siya.
Habang nasa kasarapan siya ng tulog, bigla siyang nagising dahil binagsak yung isang paa ng folding bed sa may part ng paa niya. Ginising niya kaming lahat nun. May tao daw. Pero ang sabi ng papa ko, baka daw natabig niya lang kaya bumagsak. Pero para sa akin, malabang mangyari yun. Dahil may lock yung paa ng folding bed ko na yon para hindi matumba. So hinamon ni mama si papa na siya naman ang mag-try kung wala talagang kakaiba. Kaya naman noong araw na yon, si papa naman ang pumwesto sa folding bed. Siya ang natulog ng solo sa sala. Siyempre dapat solo din siya. Nasa kasarapan na siya ng tulog nang biglang may sumipol ng pagkahaba-haba na para daw bang gulong na nabutas ng matulis na bagay. Nagising siya at putlang-putlang pumasok sa kwarto at ayaw nang bumalik sa higaan ko. So lahat kami nagsiksikan na sa kwarto. Kanya-kanyang bali na lang ng katawan para magkasya kaming lahat dahil nga sa sobrang takot namin. Kinabukasan, nagpatawag ng magtatawas ang magulang ko. Ipinatawas namin yung folding bed at yung sala. Ang sabi nito, may puno daw ng balete sa may tapat namin at pinutol siya. Yun ang tirahan nung nanggagambala sa amin. At sa amin daw pumunta yung itim na duwende. Doon sa may sala namin. Duwending itim daw pala yung footsteps na nararamdaman ko noon. At kaya nagkasya din sa higaan ko na maglakad. Mas lalo naman akong kinilabutan nung malaman ko yun, Sir Kira. Kaya simula nun, wala nang natutulog sa sala. Kahit anong oras pa man yan. Na kahit nga pinaalis na ng magtatawas yung elemento, ay wala pa rin naglalakas loob na matulog doon sa sala na yon. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Marami pa akong kwento mula sa dati naming bahay. Palagi po tayong magdasal upang manaig ang Diyos sa lahat. Sana ma-upload po ito at paayos na lang din po nito. Maraming salamat po and more power sa inyo. Hello po, Sir Kira. Ako po si Joven, taga North Caloocan. Bagong listener mo pa lang po ko since June 2025. Napakinggan ko na lahat ng podcast mo sa Spotify. Kaya lumipat na rin ako sa YouTube Music para mapakinggan ko rin yung iba pa sa mga podcast mo. Pagpasensyahan nyo na pala yung kwento ko kung hindi masyadong nakakatakot at yung medyo magulo. Gusto ko lang pong ikwento yung naranasan ko dati sa bahay namin bago pa ito ipagawa. Ilarawan ko lang po saglit yung bahay namin. Bale, meron kaming attic at doon kami natutulog ni Kuya. Sa baba naman, nandoon yung sala, kitchen at banyo. So tuloy po tayo. Nanonood kami noon ng TV ni Kuya. Nakahiga ako sa sofa namin na mahaba. Si Kuya naman ay nandoon sa isang sofa namin na maliit. Tapos hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa panunood. Naalimpungatan ako, madaling araw na. Patay na yung ilaw sa sala. Patay na rin yung TV. Tapos yung doon sa inuupuan ni Kuya na sofa, may naaninag akong imahe ng tao na nakaupo. Hindi ko masyadong makita yung itsura niya kasi madilim nga. Tapos tinitigan ko pang mabuti. Pero ganun pa rin. Kaya inisip ko na lang na baka si Kuya lang din yun. So bumalik na ako sa pagtulog. Hindi ko na lang din pinansin. At saka ko lang naisip na baka multo pala yun nung ikinuwento ko na kay mama nung umaga. Kasi hindi daw yun si Kuya. Sa attic daw kasi natulog si Kuya nung gabing yun. Ako lang ang naiwan sa sala.
Next experience ko naman, sa bahay pa rin ito. Kakagraduate ko lang din nun at tambay pa ako sa bahay. Doon ako nito natutulog sa baba, sa may sahig ng sala. Para habang nanunood at nakahiga at biglang nakatulog, ayos lang. Diretso tulog na nga rin talaga. So ganun nga ang nangyari. Nanonood ako ng TV hanggang sa nakatulog. Naalimpungatan ulit ako ng madaling araw. Tapos may naaninag akong imahe ng tao na nakatalungko sa may gilid ng unahan ko. Nakaharap ito sa akin. Siguro dahil nga naalimpungatan lang ako, hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ko lang din siya pinansin at bumalik lang ulit ako sa pagtulog. Napaisip na lang din ako noon kinaumagahan na baka hindi bastang imagination ko lang yon, kundi isang multo talaga. Context lang din po pala. Nung bata pa po kasi ako, sabi nila mama, may third eye daw po ako. Kasi natatakot sila sa akin. Dahil doon sa bahay namin dati, ang dami kong ikinukwento sa kanila. Na kung sino daw yung nakatira doon dati sa bahay namin at paano silang umalis doon. At kung anong nangyari sa kanila, kung paano sila namatay. Minsan nagsasabi na lang daw ako na, ayan na sila mama. Tapos habang lumalaki naman ako, bigla na lang din nawala yung third eye ko. Pero paminsan-minsan may nahahagip pa rin naman yung mata ko. Yun lang po ang kwento ko. Sana magustuhan niyo po kahit hindi nakakatakot. Kayo na po sanang bahalang mag-ayos ng kwento ko, Sir Kira. Thank you po. Hi Sir Kira. Nahanap ko lang tong channel mo kasi napakinggan kita sa Ambar. Isa po akong medical VA. Work from home. At habang nagtatrabaho, nakikinig ako sa mga horror stories ng channel mo. Ito yung first time na isi-share ko tong experience namin ng partner ko. You can call me Apple. Medyo rated PG po ito. This was way back 2017. Madalas nagche-check-in kami ng boyfriend ko sa hotels or motels kapag lumalabas kami. At itong isa na to somewhere in Cubao. Ang ilang check-in na namin yun dun sa place na yon. Pero first time naming napunta sa 5th floor. Pagpasok pa lang namin, ang bigat na ng feeling ko. Parang hindi komportable. Unlike sa mga previous namin na check-in doon. Pero go pa din kasi magkasama naman kami ni Jowa. Every time na magche-check-in kami, hinahayaan lang talaga naming naka-open yung TV. So yun na nga, nagsimula na kami. Umibabaw siya sa akin. So ako nakaharap sa TV. Tapos biglang yung TV lumipat sa ibang channel. Hinayaan ko lang. Kasi naisip ko, baka nahigaan ko lang yung remote. Pero nung biglang nawala yung show ng TV, tapos namatay, tapos biglang bumukas ulit. Pagtingin ko sa gilid kung nasaan yung maliit na mesa, nakita kong nandoon yung remote control. Nawala tuloy yung kasiyahan ko nun. Napansin ng partner ko yung biglang pag-stop ko. Tapos yung itsura ko na nagtataka. Napahinto siya nun. Tapos tinanong niya ako kung anong problema. Huminto siya at ikinuwento ko sa kanya yung nangyari. Napa-check out tuloy kami ng hindi oras. Kasi imbis na ganahan kami, napalitan ng takot. Simula nun, hindi na kami nag-check-in sa hotel na yon. Thank you Sir Kay, more power po.
Nakakatuwa pala talagang marinig na nafe-feature yung mga stories. Naaalala ko tong story ko noong nasa call center pa ako nagtatrabaho. Pero hindi sa opisina nangyari, kundi sa probinsya ng office mate ko. Nag-aya siyang samahan namin siya sa Ilocos para sa 40 days ba or ika-first death anniversary ng lolo niya. Basta maalin dyan. So sumama kami. 4 kaming lahat. Hindi ko na lang maalala kung saan yon. Basta sa Ilocos siya. Sa puyat at pagod namin dahil sa mahigit na 12 hours na biyahe sa bus, ay maaga kaming nakatulog. Nasa iisang kwarto lang kaming 3 noon ng mga bisita. Hindi pa ganun katapos yung construction ng bahay nila doon. To visualize po, yung kwarto ay katapat ng garahe. Merong bintanang jalousie. So lahat yung 3 panel na jalousie window ay nakabukas at kita mo mula roon ng labas. So naalimpungatan ako. Ang pagkakahiga ko noon ay nakaharap ako sa pintuan habang yung dalawa naman ay sa pader. Pagkadilat ng mga mata ko, nagulat ako sa nakita ko kasi may lalaking nakatayo sa dulo ng kama. Nakabarong siya pero halos mabura din yung ulo. Parang transparent. Basta malabo. Sa takot ko, pumikit na lang ulit ako. Pero pagdilat ko, lalo akong kinilabutan. Kasi ando na siya sa labas ng bintana, nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko agad to ikinuwento sa kanila. Pero habang kumakain kami ng agahan, yung nasa gitna namin ang biglang nagkwento na nakita raw niya yung nakabarong. Kaya naman dun na ako nagpasigunda. Sabi ko, "Hala, nakita mo rin?"